Good morning po, ma'am. Okay, 'no. So, pasensya na kayo at na-traffic 'no, pagpunta dito sa school 'no. So, again, good morning sa inyo. So, let's start na yung ating discussion. So, maybe you can, get your, modules 'no. Masisimula na tayo ng ating klase, okay. So, allow me to share my screen. Tama nga 'no, nag-orientation pa lang tayo last Monday and then today start tayo ng klase. Right? Okay. Yes po. Thank you. No. Okay. Nakailang ulit na si Tujay ng pag ano, OJT. Oo. Kalam ko nga tuloy na siya. Okay. No. So, as per discussion last time that we are going to discuss the different contents or the contents ng ating magiging chapters 1 to 3. No? So, iisa-isahin natin para in the end, mabuo natin, alam natin kung paano siya, kung ano yung mga ilalagay dun sa mga parts and content nga ng ating research proposal. No? But before that, we have to know muna ano ba ang research? Ano ba ang nilalaman ng research? Bakit ba tayo nagko-conduct ng research? No. So, research, generally, it is defined as a systematic and methodical process of inquiry aimed at discovering, interpreting, and revising facts, events, behaviors, or theories. It involves a careful and detailed study of a specific problem, issue, or topic using various scientific methods and techniques to collect and analyze data with the goal of generating new knowledge, confirming or refuting existing theories, and providing solutions to practical problems. No? So as we discussed last time, that ang research po, this is a process, no? A systematized process wherein meron tayong step by step process na sinusunod, no? Kung saan unang-una po diyan is to have yung specific problem na gusto muna nating i-address, no? Ano ba yung purpose? Ano ba yung reason bakit tayo ay magko-conduct ng research? Ano ba yung certain problem na gusto nating mabigyan ng solusyon, no? Mabigyan ng kasagutan, no? And then after that, no, after identifying what is the problem, what is the reason why we are to conduct research, then ang gagawin naman po natin dyan is to collect, no, yung data and information para malaman natin what are the possible solutions or options that we can do to solve that problem. No. So after collection of data, and information, then we analyze that. No, i-analyze natin bawat detalye ng mga information na nakuha natin, and then from there we generate conclusion. No, so there are times yung mga result na nakukuha natin, it can be a new body of knowledge, no? There are times also na kino-confirm niya lang what are the existing theories, or pwede rin naman na nare-refute niya or kumbaga nag-a-against, no? Nag-a-against yung result natin dun sa mga existing theories na iyon, no? So, further, na kumbaga, um, it can be proven, of course, through another research, no? Continuous research. Okay? So, may iba't iba tayong definition, no, ng research. Well, first, according dito kay Oxford English Dictionary in the year 2002, sabi ang research daw ay systematic study of materials and sources. So ito naman, itong kay Oxford, more on focus ang research pagdating sa klase ng materials and sources na kukuhanan natin ng information. No? While dito naman kay Macmillan and Schumacher,
no, in the year 1997, dinefine niya ang research as a systematic process, no. So dito, kung ang kay Oxford ay dun sa materials and sources, itong kay Macmillan Schumacher, ang focus niya is yung proseso ng pagko-collect po at pag-a-analyze ng information and data doon sa specific na reason na na-identify natin, no. While dito naman kay Kerlinger, in the year 1986, dinefine niya yung specific na or yung scientific research, no. So, pagdating sa scientific research, ito daw po yung systematic and controlled, empirical and critical investigation ng mga natural phenomena, no, which is guided po ng mga existing theories natin. And then also the hypothesis, which is, kumbaga, those hypotheses, sabi nga natin, nung elementary pa lang, nung high school tayo, no, that hypothesis is uneducated guess, an with a an, no, uneducated guess, no, which means, kaya mo siya, kumbaga, kaya ka nakapag-hypothesize, kaya ka nakapaglabas ng educated guess because this is aligned with the existing theories and phenomena. Okay? So, research is a fundamental process in advancing knowledge and solving practical problems. Its systematic, empirical, and objective nature ensures that findings are reliable and valid by adhering to rigorous and ethical standards. Researchers hindi ko makita, contribute to the continuous growth and refinement of knowledge across various disciplines. No. So, research, sobrang napakahalaga ng research, no? Because basically, we conduct research, in general, because we want to give man's needs, no? So, ano ba ang mga problema, ano ba ang pangangailangan nating mga tao, no? And maaari na yung mga pangangailangan na iyon ay manggagaling sa iba't ibang discipline or sa iba't ibang field, no, pagdating sa pag-aaral, no. So, may iba't ibang klase po ng settings na puwede nating, i-consider or gawin pagdating sa pagko-conduct ng research, 'no. It can be conducted, puwede po siya sa mga, educational institutes, puwede siya sa mga laboratories na lalo kung experimentation, puwede siya even sa classroom, 'no, sa libraries, 'no, puwede tayong mag-conduct ng research diyaan. Puwede rin naman sa mga, city streets or sa tabing kalsada, sa labas mismo, even foreign cultures po, 'no, international puwede rin naman, 'no. So, sabi ko nga sa inyo hindi lang ang I hope your definition of research or it does not equates to Google only, no. So maraming, sabi nga maraming modes, maraming, puwedeng options kung papaano makakapag-conduct ng, research, no. So, may mga researches po tayo na short duration lang. Anong ibig sabihin ng short duration? Kumbaga, there is a specific, time lang para siya ay matapos, no? So, example nitong ganitong klase ng research is your, project study, no? Because that is a research, no? You only have a total of 2 semesters or equivalent to 10 months, no? Para matapos yung ating research na iyan, no? So actually, meron pang konting, kumbaga ay anong tawag dito, may kaunting allowance because may pagitan tayo na midterm class and then first semester that we can use if in case lalo kung development, design and development yung klase ng research na gagawin natin. But basically, since there is a target or specific time na kailangan siya matapos or actually that is less than a year, then we can say that that is a short duration kind of research.
no? While there are research naman na it spreads over a long period of time, ibig sabihin there are some researches na talagang hindi natin alam kung kailan siya matatapos, no? Kasi there is a specific na outcome na gusto nating makuha, no? Or there are cases na talagang the process of gathering or collecting the information ay sobrang matagal, no? Sobrang kailangan na kumbaga if that will be observation or ano, maraming tao ang kailangan observe or kailangan talaga or mahaba talaga yung panahon na kailangan para matapos siya, no? So, yon dalawang klase, there can be a short duration kind of research, pwede rin naman na long period of time na klase na research, no? So research is usually done, no, at universities, at graduate or undergraduate levels as a required course, no. So totoo naman, no, that pagdating sa mga undergraduate levels natin, there is a requirement na kailangan mag-conduct tayo ng research, no? Well, isa pa nga dito sa subject natin, sa research method. And then, yung tapos na klase ng research will be for your project study 1, no? So, well, basically, that is a requirement pagdating sa curriculum natin. But I hope in the future, no, though, I mean, pag natapos na kayo, for sabi nga, improvement to health, no, I hope ay di makagawa din kayo ng research na dahil hindi nga lang requirement siya, no, but there is really a need kaya kayo ay magko-conduct ng research, no. So maliban sa undergraduate levels, meron din naman for graduate level. Ibig sabihin yan po yung kapag kayo ay nagmasteral or kapag kayo ay doctoral, no. So if in case na nag-enroll kayo para doon after you graduate, no. So, basic or required talaga po na meron tayong research, no. So, nga lamang, syempre mas malalim na ang atake natin pagdating sa pagko-conduct ng research, no, compared sa undergraduate, no. So, syempre kasi that is a professional development. So, syempre dapat yung knowledge natin mas malawak na, no. So, pagdating sa research, so medyo mas mataas na yung level niya compared sa undergraduate, no. So, kung sa undergraduate ang tawag natin sa researches natin is the thesis, pagdating sa graduate naman that will be dissertation, no. Okay? So, it can be done in, yung researches po natin, it can be done in various formats, no, which fall under the categories of qualitative and quantitative research, and details of which will follow later in the module. Research is done by researchers, no, um, related to natural sciences or social sciences, experts and students of graduate or undergraduate program from related and multiple disciplines, no. So basically, no, yung diniscuss natin doon sa syllabus po, that is kumbaga uh, general format, no. That will be a general form, that will be a general format. Wait lang. Sorry. That will be a general format pagdating sa research natin. But per department, no, per department, meron po tayong meron po tayong kanya-kanya na klase ng formatting, no, pagdating doon sa pagbuo ng ating paper. But doon sa general na discussion naman natin, almost the same naman siya, no. Pagdating dun sa diniscuss natin dun sa orientation. But sabi nga dito, we are to discuss pa yung mga specific na content ng ating po na research proposal, no. So,
Next po, after we discuss what are the possible settings that we can have in conducting the research, next po are the nature ng research natin. No. Okay. So, unang-una, kanina pa no binabanggit na ang research po has a systematic approach, no. So, research follows a structured and organized plan. It involves clearly defined steps, starting with identifying a problem, formulating a hypothesis, collecting data, analyzing results, and drawing conclusions. No. So, ibig sabihin po, no, they are done, no, researches are done, or yung pagko-conduct natin ng research, we act according to a fixed plan, no, or fixed na system, no. So kumbaga we can say na medyo sinani mo siya sa term na methodical, no. So sabi nga natin, a general na process of uh, conducting research is that unang-una we define first what is the problem. No, we identify the specific problem that we want to address. No, and then next is we formulate the hypothesis. No, so okay, identifying the problem. No, nandyan na yung papasok na mag-i-introduce kayo, di-discuss ninyo what is the background, no, what is the reason why you are to conduct the research. And then next, you formulate the hypothesis, you identify what will be your objectives pagdating sa iko-conduct ninyo na research. No? Ano ba yung goal in the end after you finish the research? No. So after identifying your objectives, you collect the data and information. No, 'pag na-collect yung data, information, papaano ba mag-collect? It can be through observation, it can be through interview, no, it can be using a certain instrument para maka-gather kayo ng information at data, no. So kapag nakuha niyo yun, then i-a-analyze ninyo, no, i-a-analyze ninyo yung result, no. So after analyzing the result, no, you are to draw the conclusion na. So there are times hindi lang natatapos siya sa pagkakaroon ng conclusion, but you are to give recommendation, no, syempre to improve the research or para kahit paano, sabi nga kanina, no, to confirm or kung in case ay magbago man yung result natin, no, makita kung there is a chance na talagang may magbago dun sa result, no. Okay? So, next po is that ang research po is empirical, no? So there is an empirical evidence po pagdating sa researches natin. So it relies on observable and measurable evidence. Data is collected through experiments, surveys, observations, or other empirical methods to ensure that findings are based on real-world evidence rather than speculation. No, so, empirical, no? So, ibig sabihin, it is based on or kumbaga, nagko-concern siya with some verifiable information, no? It can be by observation or pwede rin naman na through experience, no? Rather than magbe-base ka lang sa theory or even sa pure logic, no? So, sabi nga dito, um, we conduct experimentations. We gather information and data through surveys, no? Pwede rin naman na through observation, yan. Or pwede rin naman empirical methods or the standard procedures pagdating po sa pagkuha natin ng information. Okay? And then, next po, ang research natin ay critical analysis. Um, we conduct critical analysis.
No, so anong ibig sabihin noon? Kapag tayo po ay nagko-conduct ng research, kailangan maging critical thinker po tayo at talagang i-analyze natin bawat detalye ng atin pong kino-conduct na research, no? So researchers examine data carefully considering various perspectives and potential biases to arrive at logical and well-supported conclusion. No. So, kumbaga, kapag ka ikaw ay nag-a-analyze ng nag-a-analyze critically, no? So, it involves you read, you think widely, no? So, you read and think widely uh, about doon sa specific na issue para ma-develop yung kumbaga yung deep understanding and kumbaga magkaroon kayo ng point of view in relation to that specific na issue, no? So sabi nga dito, talagang tinitingnan natin yung bawat sides pagdating sa kino-conduct natin na research, no? Hindi puwedeng one-sided lang tayo as a researcher na part. You have to check papaano kung ikaw yung magiging beneficiary or significant sa'yo yung kino-conduct na research or puwede rin naman na i-view mo siya as a third party pagdating sa research na iyon, no? So, para nga sabi, in the end, once na matapos yung research natin, maiwasan na merong other comments pa na pwedeng maibigay pagdating sa kinundak mong research na kumbaga para maiwasan na magkaroon ng butas, no? Para talagang masabi natin that the result of the conducted research is really verifiable or really true. Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko alam po. Okay? So, next naman po is, ang research daw po is replicable. No? So, anong ibig sabihin kapag sinabi na um, replicable? Hindi siya yung kailangan siya po ay makopya, no? I mean, yung buong research ay makopya, no? So, unang-una may dalawang meaning po ito. Ibig sabihin, when we conduct the research, the methods and procedures as well as the process of conducting it ay pwede nating kumbaga sabi nga i-replicate but not totally copy it, no? So sabi nga pagdating naman sa paper, no, pagdating naman sa paper hindi naman talagang totally ikokopya mo 'yan. Baka naman ma-plagiarize tayo, no? So ibig sabihin lang nito that yung mga methods na ginawa natin pwede natin pa siyang gayahin, no? And then also even doon mismo sa research natin kailangan po yung methods and yung process natin ay pwede rin nating ulit-ulitin, no? So for example, no, kapag ka kayo ay halimbawa ang study ninyo is a development, design and development of a certain machinery or system, no? So halimbawa machine ta's ite-test mo siya, no? So hindi puwede na isang beses mo lang siya gagawin, no? Halimbawa isang condition, isang beses mo lang siya gagawin, no? As much as possible, you try to replicate kung ano yung ginawa mo for you to have a conclusive result, no? So sabi nga, tatandaan ito ha, tatandaan kapag kayo ay nag-testing, there should be a minimum na total na 3 trials po or 3 beses niyo pong uulitin yung process and yung method for you to have a conclusive result, no? Tatandaan yun ha. Kumbaga kung may trial 1, isang condition, this condition trial 1, no? Halimbawa, ang naging result noon ay okay, nag-pass, no? Tapos dun sa second natin, okay, same condition, nag-test kayo, nag-trial kayo, ang nag-result ay fail, no? So kung dalawa lang 'yan, hindi natin alam kung ano ba ang magiging result talaga, no? Anong magiging conclusion natin. So kailangan meron tayong pangatlo na trial, no? Para makapag-decide kung ano ba talaga ang magiging result based dun sa condition na 'yon, if it pass or fail. Kung halimbawa ang naging result dun sa third trial ay pass, therefore, yung magiging conclusion natin with that condition ay di pass, no? So again, tatandaan po ha, kapag ka kayo po ay nag-test, no, kapag kayo ay nag-trial,
no? Sabi nga replicable. So ibig sabihin kailangan ulitin natin, kaya natin siyang ulit-ulitin. And for us to have yung valid result, there should be at least or minimum na 3 trials po, no? Pwede rin naman na 5, pwede rin naman na 7, pwede rin naman na 9. I mean, at least add siya if in case na magkaroon ng kumbaga ay same number, total number dun sa result natin, at least may deciding, no? May deciding na trial tayo, no? So, ayun, tatandaan yan ha. Kasi common yan na nagiging reason kaya ang 'pag nag-present na ng project study 2 no, ay ang ginawa kasi kadalasan ay isang trial lang, 'no. So, hindi nila inulit, walang pag-uulit do'n sa na research, 'no. Kaya naman, eh, di sabi natin, paano natin masasabi na talagang 'yan ang result niyan, 'yan talaga ang applicable halimbawa do'n sa machine na dinevelop ninyo, 'no. So, kailangan ay meron tayong verification, 'no, and checking. 'No. So, i-ano natin 'yan, tatandaan 'yan ha, tatandaan po. Minimum po na 3 ha, pero at least dapat po kung gusto naman na madami, okey lang, walang problema. Basta ay di hangga't maaari meron tayong deciding na trial, 'no. Okey po. And then next po is that ang research daw po, it should be objective and unbiased, 'no. So, hangga't maaari po, 'no, na yung research natin na ginagawa magbe-base lang tayo doon sa mismong, results na nakuha natin, 'no, through the collection and gathering ng data, 'no. And then hangga't maaari hindi siya maging bias. Again, um, we should 'no, or we should have yung parameter natin na hangga't maaari i-align natin dun sa empirical, 'no. Sabi kailangan siya ay talagang makuha sa experimentation, through observation, surveys, 'no, number, data, 'no. So, in line with our, kind of research 'no, tayo mga engineers, specifically mechanical engineers, hindi nawawala sa atin ang numero, 'no. So, we judge based on the number, 'no. So, hindi puwede na tayo po ay maglalagay ng parameter na magiging subjective yung judgment natin, 'no. So, medyo mahirap kung halimbawa ang ilalagay mo diyan na parameter ay halimbawa color, 'no, yung color. So, medyo, kung yun ang ilalagay natin, eh, mahirap kasi yun ay depende sa tumitingin, 'no. So, magiging subjective yung magiging judgment natin. Eh, kung halimbawa naglagay ka diyan ng standard procedure on how we are going to check, halimbawa with the color gradient and all, kung meron tayong standard diyan that you can search, 'no, para magamit, 'no, para makapag-decide tayo regarding the result, then we can do it, 'no. Para maiwasan na talagang sabihin na, "Ay, eh, kung sa iyo halimbawa in terms of color, 'no, iche-check natin ito yung naging result, ay sa akin ay pula pa 'yan, 'no, pula pa 'yan. Pero sa iba pala ang tingin nila ay maroon na, 'no. So, iba na 'yun, subjective na siya, 'no, very subjective pagdating dun sa parameter na iyon, 'no. Kaya nga as much as possible, itong mga ito actually it is aligned to each other, 'no. Hangga't maaari, 'no, hangga't maaari gumamit tayo ng standard procedure and testing procedures para makuha natin yung kailangan na information and data na kailangan pagdating sa pagde-decide at pagko-conclude dun sa ginawa ninyong research, 'no. Okey po. And then next po, ang research natin, basic na meron po tayong theoretical framework. Ano ga ang ibig sabihin kapag sinabing may theoretical framework or ano ba 'tong theoretical framework na ito, 'no? So, yung research po kadalasan gina-guide yan ng tinatawag natin na theoretical framework. From the title itself, ito po yung mga theories, yung mga existing body of knowledge natin, 'no? Saan ba siya nanggagaling? Ito po'y nabubuo galing sa mga previous studies, galing sa mga theories, sa mga concepts mo, sa mga concepts po. So, yung mga information na yun, yung ginagamit natin para mas maintindihan natin yung isang particular na issue,
no? Kumbaga pagdating sa paper ninyo, ito yung mga basis na hahanapin sa inyo. How did you come up na ganito yung gawin? Ano yung mga naging basis mo, no? Paano mo nasabi na ito ang applicable para sa design na ganito? Ano ang basis mo? So ito siya, no? So kumbaga ito yung mga anong tawag dito? Itong theoretical framework, ito po yung anong tawag dito, ito yung process kung saan nire-review natin, no? We have yung foundational review ng mga existing theories, no? Na kumbaga siya yung nagsiserve as our kumbaga roadmap, no? Roadmap para po in the end magkaroon tayo ng sarili nating conclusion. No? Kumbaga para siyang kung architectural design, siya yung blueprint, no? Siya yung susundin natin, no? Siya yung magiging basihan for us to come up with our target output. Okay po? And then, next naman is the characteristic ng ating pong research. No? So, there are a total of 7, no? 7 characteristics ng research po, no, generally. So, unang-una daw, ang research natin, it is purposeful, no? So, syempre, bakit sinabi na purposeful, no? So, kasi, unang-una, kaya nga tayo ay nagre-research because there is a specific or there is a specified reason, identified reason or problem bakit tayo ay magko-conduct ng research, no? So, there is, kumbaga, ah, there is a specific reason. Gusto natin masolusyonan yung problema. Gusto nating may magawa to that existing problem para maiwasan na maulit yung mga existing problem na yun. That's why we conduct research. No? So, hindi lang tayo basta, ay, magre-research ako. Pero bakit? No, laging ang tanong diyan, bakit? Bakit ikaw ay magko-conduct ng research? Of course, hindi ka naman mag-e-exert ng time and effort kung walang reason, walang purpose. Ano? So, next po is, yan. Ang research daw po, it is logical. No. So, it follows, the researches po follows logical reasoning and principles. It involves forming hypotheses, conducting experiments or studies, and drawing uh, a conclusion based on sound logic and evidence. No. So, kumbaga, i-align natin dun sa critical analysis as well as dun sa kaninang nature ng research na siya ay empirical evidence. No, ay ma'am. Empirical evidence, no? So, doon, kaya dahil may mga ganong klase tayong mga results and kumbaga, dahil naging detailed tayo, nakita natin lahat ng mga kumbaga standard yung procedure na ginawa natin. Then, pwede tayong maging logical or kumbaga magbe-base talaga tayo kung ano yung naging result, no, doon sa ating study. Kumbaga, reasonable and based yung result natin, yung judgment natin, good yung judgment natin because meron talaga tayong pinagbasihan, no, pagdating sa pagja-judge natin, no. So, next naman is, ang research daw po is rigorous. Ano ga ang ibig sabihin pag sinabing rigorous, no? So, ang term na rigorous more on, ibig sabihin very strict, no? Very strict pagdating sa um, gathering ng information, no? Kumbaga precise pag, pag sa pagkuha ng information and collection ng data, no? So, of course, dahil nga sa pagkuha ng information talagang napakadetalye natin, strict tayo, precise, no? Sabi nga natin kanina, ay ilang beses natin siyang itatry para talagang magkaroon tayo ng conclusive result para talagang masabi natin na ay ito yung applicable dun sa machine na dinevelop ko, no? So, paulit-ulit nating gagawin, no, for us to be precise, no. So, because of that ID, nagiging maganda po yung nagiging conclusion natin, no. So, ayan, sabi nga dito we use reliable and valid methods and that we ensure accurate data collection,
no? And then we apply analysis techniques para kahit papaano maging yung research natin makuha yung validation, no? Yung confirmation na talagang tama yung ginawa natin na process pagdating sa pagko-conduct ng research, no? So, next po is that ang research daw po dapat yan ay ethical, no? So, research should follow ethical standards and yung guidelines po sa pagbuo nitong research, no? So, when we conduct research, lalo kung gumamit tayo or in collecting data, meron tayong tinatawag na gumamit tayo ng research instrument, and then yung research instrument na yun, there is certain, kumbaga may mga participants tayo na kumbaga magsasagot ng ating instrument na yun. So as much as possible, no, kung halimbawa na nagbigay sila ng information, no, ba't maaari yung mga information, yung mga ibang details na hindi naman or wala namang kinalaman talaga, hindi ganun kaano sa iyong study, no. So maging confidential na lang siya dapat, no. Wait lang ha, wait lang. May natawag lang. Okay, no. So, halimbawa, may mga nilagay kayo diyan, siyempre may mga option na ilalagay yung name, ilalagay yung age, ilalagay yung contact number do'n sa instrument, do'n sa research instrument na iyon. As much as possible, ay huwag niyo namang i-she-share sa ibang tao, 'no. As a researcher, kailangan po na maging confidential lahat ng information na ibibigay sa inyo ng mga third party on the conduct ng research, no. So ang kailangan lang nating i-touch diyan ay yung mga data na importante pagdating po sa research natin, and hangga't maaari hindi natin siya i-share. Well, kadalasan nga lalo kapag halimbawa it involves, sabi ko nga sa inyo, third party, no, talagang pagdating sa research hindi pinapangalanan, no, hindi pinapangalanan. Like for example, kung may company kayo na ginawa ng research, ang lalagyan lang yan, company X, ganyan, lalagyan lang. Hindi mismo yung pangalan ng company. No? So, there are cases na ganun yung ginagawa. No. And then also, pagdating po sa pagko-conduct ng research, yan, nabanggit ko kanina, no, na dapat po ay wag tayong gagawa or wag tayong magpe-plagiarize ng kahit na anong tawag dito, information na yun yung nakalagay sa inyong research, no. So again, there are ways para kumuha ka ng information, mag-gather ka ng information ng hindi totally ay kinokopya yung ginagawa nila, no. So you can have yung you can summarize, you can anong tawag dito, you can ah yeah, I mean summarize, paraphrase, no, pwede naman. And then make sure na i-include po sa inyong references and sa inyong bibliography yun pong mga naging sources of information ninyo, no, para maiwasan na kayo po ay masabihan na kayo ay nag-plagiarize. No. So merong iba't ibang ways, no. Hindi pwedeng basta copy paste lang ng copy paste, no, kasi talagang kapag gano'n ang ginawa, talagang makakasuhan tayo, no, ng plagiarism, no. And then also, ayan, hangga't maaari po is, ayan, 'wag po tayo magfa-falsify ng data, no. So, mai-share ko lang, no, well, in confidentiality, pero I mean this is with regards to research, pero hindi na lang din ako magbabanggit, but there are cases po na sa mga students natin na ah, mga alam niyo yun, yung mga gustong maka-graduate na, no. Eh, kaso yung thesis nila kailangan
magkaroon ng ganito laboratory testing. Yung laboratory testing medyo matagal bago ma-release, no? It would really take time, weeks or even months bago makuha. So may mga student na talagang mai-share ko lang, no? Pero hindi na ako magbabanggit, no? So ng mga names, no? In confidentiality, no? So ayun, ang ginawa ay nag-falsify, no? Yung previous nila ng mga laboratory result ay di ayun, inedit-edit na, no? Inedit-edit at yun ang pinasa. Malamang ay siyempre mga keen na reader na talagang mataluti na ang pagche-check ng paper ay di napansin ng mga panel, no? Na naku ay finalsify naman ang laboratory result nito. And then once na tinanong sila, kinonfirm naman nila dahil nga siguro sila ay gustong-gusto na maka-graduate at talagang ano, no. So ang nangyari, hindi sila lalo naka-graduate. And then ang nangyari pa, mas lalo silang nagtagal dahil nga ayan, dahil they are of course student pa ng ating university. So, siyempre, eh, di sila ay ano pa, anong tawag, covered pa. So, nagkaroon pa ng kaso, na guidance pa sila, na-suspend sila, nagkaroon pa sila ng community service, ano, ay di ayun, lalong nagtagal at hindi nakagraduate. No? So, iwasan natin, no? Or actually, wag na nating gawin na mag-falsify ng mga data pa. No, pagdating sa pagko-conduct po ng atin na research. No. So, gawin na lang truthfully and honestly ang pagko-conduct ng research. No. Okay po. So, next po is that ang research po should be innovative. No. So, research often involves innovation and creativity. No. So, researchers explore new ideas, no, develop novel methodologies and contribute to advancement in their field. No. So, ito naman ay nabanggit ko sa inyo during the um, orientation, no, na as much as possible sa researches natin, meron kayong bago na i-employ, meron kayo na ah, i ilalagay na bago, 'no. So sabi ko, hindi naman necessary na talagang kailangan bagong-bagong-bago, 'no, as in talagang, ngayon niyo lang naisip um, yung proposal ninyo, yung topic title ninyo, 'no. Pero, 'no, puwede rin naman yung mga existing, 'no, puwede rin naman, but just make sure na meron kayong innovation, naging mas creative kayo, may idinagdag kayo, may binago kayo na puwede pa nating pag-aralan at puwede pa nating gawan ng research, 'no. Kasi kung paulit-ulit na siya, eh, anong bago doon, 'no? Anong bagong knowledge ang puwede nating makuha, 'no? But ayan nga, 'no, magpasok tayo, 'no, kailangan maging creative tayo and innovative. Wait lang ma'am, yan yata ay yung ano po, gumuna, dini, ano pa 'to? Nakakainis naman. Lagi na lang aling pinaguro. Oo, okey. So, next po is that, ayan, ang research daw po should be communicated, 'no. Anong ibig sabihin 'pag sinabing dapat communicated, 'no? So, of course, kayo ang nag-conduct ng research, in the end meron kayong naging result, 'no. Meron kayong naging result, meron kayong naging findings, 'no. So, babalik tayo dun sa una, 'no, dun sa number one, that there is a reason, there is a purpose kaya kayo ay nag-conduct ng research so that so therefore, no, kung ano man yung naging result niyon, it should be informed, it should be communicated to those persons na importante or significant sa kanila yung ginawa mo na study, no. So papaano ba natin siya gagawin, no? Unang-una, like for example, sa thesis natin, no, sa thesis ninyo, next semester, next year, no? So, pwede na gawin nyo siya na gagawa natin ng report, gagawa natin ng presentation through your instructor, to your panels, no? Then also, you can report it, present it to your, for example, if you have your beneficiary,
no, para malaman nila, na merong ganitong klase ng result, merong naging ganitong klaseng output na pwedeng sa kanila ay makatulong, no. But for a wider uh, uh, kumbaga ways para ma-spread yung naging result ng iyong study or ng iyong research. Pwede naman siya through publication or pwede you look for some ano tawag dito, programs na pwede kang makapag-share pa ng information, no? Ma-i-communicate natin kung ano man yung mga naging ah result ng research mo. So, bakit ba? So, of course nga, sabi natin kanina, maybe the research is significant to them, no, na talagang makakatulong sa kanila yung naging research mo. Also, no, pwede silang matuto, no, pwede rin naman na pwede nga nilang i-critic pa, no, para mas mag-improve pa, no. Kumbaga, ginawa mo na yung research, present mo na, ay, may mga possible pa sila na maging comment since, o sila, anong tawag dito, specialization nila yung ginawa mong research para mas mag-improve pa, mas gumanda, no? Mas lumawak kung ano ba yung nangyari dun sa research mo, no? So, next po is iterative, no? So, yung research po is an iterative process, no? So, initial findings may lead to new questions and further research, creating a continuous cycle of inquiry and discovery. No. Ano po ito? Gumugulong na. Wait, papababa ko na ito. Okay po. No. So, ano bang ibig sabihin pag sinabing iterative? So, we can say na ang research po ay cyclical. No. Ibig sabihin, patuloy po ng pag-ikot, paulit-ulit, no? Bakit naging gano'n, no? Ito, example, no? So, ikaw ay magko-conduct ng research because there is a certain reason, a certain purpose, there is a specific problem, no, na gusto mong solusyonan. You conduct the research, meron ka diyang findings, no, and then in the end, sabi nga, there is a recommendation, no. So that recommendation, ikaw ay nag-recommend because that is something na hindi mo nagawa dun sa previous mo na research, no. Kaya ikaw ay nag-recommend. So yung recommendation na yun, it can be a start of a new research. No. So magre-research ka ulit, gather ng data, information, you analyze it, may conclusion ulit, and then in the end, after ng conclusion and findings, may recommendation ka na naman. No, again, yung recommendation na yun, there is also a possibility na pwede mo siyang magamit as a new research. No, so hindi siya natatapos. Sabi nga, it is a continuous cycle of inquiry and discovery. No, kaya sabi ko nga din nung isang araw, no, okay, hindi na puwede kayong ano, puwede kayong magtingin sa library, 'no, yung mga recommendation doon yung mga possible na puwedeng maging improvement. You can use it. Baka puwedeng yun ang gawin nating maging, um, purpose or yung reason kung bakit kayo ay magko-conduct ng research para mas mag-improve yung mga previous pa na mga studies. Ano? So, ayun, 'no. So, again, those are the characteristics po of our research. No. Okay? So, yan. Okay. So, for the remaining time, no? O, 5 minutes na lang si ma'am naman. No, 5 minutes naman. No. So, you are to answer this activity number 1. No. So, wag niyo na munang iti-tier, no? Lagyan niyo na lang ng pangalan diyan, no? Tapos answer na lang on the space provided, no? Kung kulang, sa likod na lang ng paper ninyo, ituloy yung inyong pagsasagot. Ano? Okay po? So, by the way, do you have any questions, concerns, clarification, violent reaction? Yeah.
Lucel, Ineng. Ma'am, may concern lang po about po dun sa isa pong student na daw Oo. galing po ng OA. Dito, Ano, Ineng? Nagputol-putol. galing po ng OA, dito na daw po siya a-attend sa O7. Okay, siya. Sige. Isasama na po namin siya sa groupings. Okay, sige, Ineng. Okay po. May concern, question, clarification pa? Silipin lang natin, pero 4 minutes na lang. No? So I hope next time kapag nag-meet tayo ulit, ay meron na kayo din yung Google Sheet. Or kung wala man sa Google Sheet, I hope meron na kayong printed copy ng inyong mga topic title proposal. Okay po? Okay na? Okay. So, wala nang concern, question, clarification, no? So, kung wala na po, no, again, thank you, no, thank you for your attendance. Pasensya na, na-late talaga today. Sobrang traffic, no. So, kung wala nang question po, concern, clarification, pwede na po kayong mag-leave sa meeting room. Again, thank you po.